basta ano 'no, tungkol sa ano po natin, sa topic natin. Then later na lang po kayo magtanong, after na lang po pagkatapos ng class natin 'no, or bago matapos pala yung class natin, kung may mga tanong kayo na hindi related po sa topic. Okey. Okey, bale kahapon 'no, ang topic natin is about po sa ah, okey, kita po ba yung screen? Visible po ba? Okey, bale kahapon natapos tayo sa ano 'no, sa Koko, Soko, Asoko, tama po ba? Yes po. Okey na. Then dun sa Kono ano, Sono Kono, Sono ano is I think dito po tayo tumigil, tama po ba? Wait. Nagkasalisik kasi nung isang class, eh, magkaiba po yung nangyari sa inyo na tuturo, eh. Wait lang po. Yung kadukso nung Kono, Sono ano, Koko, Soko, Asoko, then 3. Okey 'no. Then okey na, tapos na din tayo po dito, 'di ba? Nagkabaliktad kasi kayo, hindi ko alam kung sino sa inyo. Tatlo kasi kayong pare-parehas ang ano, eh, ang turo kaso kayo yung nabaligtad ang turo ko, alam ko, eh. Sa Tsaka recording po until Kai, kayo, okey 'no, kahapon. kahapon. Dito sa Kai. Yes po. Then nangyari kasi eto, yung isa ko kasi yung dalawa ko kasi na klase nauna 'to, then tapos na sila sa lesson. Then eto yung hindi ko naturo sa kanila. Then, ang nangyari naman kayo, eto naman yung naturo ko sa inyo. Then yung kaduksong nito, eto. Pero I think tapos na din tayo dito, tama po ba? Sa una dito 'no? Wait lang po, Okey. Okey na, let's start na lang po siguro dito 'no? Okey. Wait. Okey 'no, bale kahapon ang topic natin is yung Koko, Soko, Asoko. Then yun nga, na-explain ko naman ng ayos sa inyo yung kahapon. Then this time naman is, yun nga, yung Sakai and Jai, in-explain ko din sa inyo kung anong pagkakaiba nung kahapon. Then nag-proceed naman tayo dito sa Kono, Sono, ano. Then after nun is yung noun, 'di ba? I think na-explain ko naman sa inyo 'to. Then dito na ata tayo papasok sa Bunna 'no? Okey. Tama po ba 'no? I think natapos natin yung hanggang dun po. Then eto na, mag-start na tayo sa number 5 'no, yung G or Bu 'no. Okey, may idea na naman tayo dito kasi Hindi pa Sensei, excuse me po, hindi pa hindi pa dito? po ata tapos yung Dito? Kono, Sono. Hindi Opo, pa dito? sa Kaigay lang po ata natapos. Okey, sige. Sorry. Akala ko kasi ito yung pinaka-last natin kahapon. Okey, thank you. Okey. Okey, bale meron tayong ano 'no, about dito 'no sa Koko, Soko, Asoko. Then ayun yung sa place, then this time naman 'no, alam natin yung topic natin 'di ba sa ano, sa may, kore sore-are. Then kailan natin ginagamit yung kore sore-are? Kailan po natin ginagamit yung kore sore-are po?
Kailan po natin nagagamit siya? Okay, wala kang nakakaalala po kung saan natin ginagamit yung Kore-Soreare po? To demonstrate po, no? Nagde-demonstrate tayo ng mga things po, no? This time naman, no, like yung idea nyo last time, sabi nyo, sensei, paano pag generic natin, may noun tayo na gagamitin, no? Or may noun tayo na babanggitin sa sentence. Pwede bang idiretso yung kore, then noun? Bawal po, di ba? Yun ang rules doon. Then this time naman, dahil bawal doon sa kore-soreare, then eto naman yung gagamitin natin doon. Yung kono, sono, ano, then after nun is yung noun na po. Okay, ano yung magiging rules naman niyan, sensei? Paano naman yung sa demonstrative niyan? Paano naman yung pagtuturo niyan? Paano yung situation? Same lang din po dun sa kore-soreare. Yung kono is yung pong malapit sa'yo, then sono, malapit sa sa listener, then yung ano is yun nga, malayo sa parehas. Then nagmo-modify siya sa noun po, no? Okay. Then refers to a noun, okay, near to the speaker. Like sabi ko nga kanina, pares nung nung kore. Then yung sono naman plus noun refers to a noun near to the listener. Nakikita nyo yon? Meron kasi tayong N-word dito na noun mo. Noun po ang ibig sabihin nito po. Then, yung pinakalas naman natin, yung sa naman natin, are, is are plus noun or ano plus noun is refers to a noun from the both, no? Okay, malayo pareha sa kanila, no? Okay, paano natin gagamitin to, no? Paano natin gagamitin tong situation na to? Okay, dapat yung tandaan na demonstrative pronouns to, no? Nagde-demonstrate ng isang bagay. Kunya, nagtuturo ng ganyan or pinapakita by using demonstration, no? Okay. Then, ano yung gamit ng noun doon? Then, ang pinaka-use talaga dito, nung kono, sono, ano, is yung minobonify niya si noun. Paano sa situation nyo? Kunya, sinabi natin ano, kono, then, sono. Ang mangyayari dyan, ano, hito. Then, yung noun doon is yung hito. Ano hito wa? Yamada-san desu. Okay, ano ibig sabihin nun? That person is Yamada-san. Kasi malayo sa kanila parehas to. Ano ang gamit eh. Then yung next naman natin, kono kogubaku wa watashi no desu. Yung toolbox daw na yon is sa kanya. Kasi anong ginamit dito? Watashi no desu. I think naturo to. Sino ba yung ano ko hapon? Yung nagtagal kami sa watashi no? Sino po yun? Alam ko, may natatandaan ako si Sir JP ata to, no? Tama ba, Sir JP? Yes, sensei. Ako nga po yan. Oh, ma'am, naturo to, Ma'am Angel. Ma'am Angel. Kaunahan, sir. Oo, hello Ma'am Angel. Naturo po to Ay. kahapon dito kami nagtagal ni Sir JP, I think. Yung sa Watashi no. Siguro Hindi po. pero ang ano ko po kay Guy po ang last. Ah, Sa edi parang recording. bali tapos na. Parang yung nabaliktad. siguro hindi ko po Wait maalala. lang, titignan ko ha. Pero alam ko talaga naturo ko to kahapon eh. Nalilito kasi ko kasi tatlo kayo Baka magkakasabay. naituro Then nga po. kayo lang yung yung naiba talaga. Wait lang po ha. Sa student niya, nalilito din ako eh. Pero natatanda ko si Sir JP yung kagabi, nagtagal kami. Okay. Itong Jackie Masendes na tapos na naman natin to eh. Okay, isa-isahin natin. Okay, no? Desta, Jackie Masendesta. Okay, tapos na to. Then yung Karama din natin, no? Okay. Sa Yobi natin, tapos na din naman to, no? Okay. Start and end yun, no? May notes ba kayo na nung start dyan sa ka-end? Okay, tapos na din to eh. Okay. Okay, tapos na din to, di ba? Yung Dore desu ka or Dochira desu ka. I think sinulat ko din to kahapon. Okay, ito ata yung sa inyo, yung wala pa. Okay, tapos na ata kayo. Tapos na po. Tapos na po pala dito. Okay. Okay, kung pag nag-review kayo, no, titignan ko na lang later din talaga kung kung may mga nakakaligtaan, no?
Sensei, wala pa yung G at Alin saka po? pun. G sa kapun? Yung pun po, or fun, G. Kasi tinignan ko yung recordings kahapon, nag-end kayo sa Kai. Okay, Guy. na-end tayo sa Kai, saka sa Guy. Pero, Tapos, yung sinabi mo is, tatapusin ngayon yung lesson 2 to 3. okay. Yeah, lesson 2 3 na tayo, di ba? Then, nag-end tayo. Ito, hindi, wala pa to eh. Di bagong lesson natin to mga to eh. Then, bali lesson 3 to 4 tayo, no? Sorry na, ano, na... Ito, lesson 3 na din to eh. Ito, wala pa din tayo dito. Ja, arimasen deshita. Then, Yobi. Then, Goro. Then, G. I think ito na lang na, ma'am. Dito tayo natapos, no? Dito sa G. Bali sa G sa kapun, then dire-diretso na. Dito yung hindi nyo na-encounter, ma'am. Hindi natin ano kahapon. Ito na lang yung natira. Pero I think may naiwan talaga tayo kahapon, pero hindi ko matandaan kasi. Pero ito natatandaan ko na ano tayo dito. Nagtagal din tayo dito. Okay. Sige pa, ito na lang ang ano natin. Okay. Okay, bali ayun, no? Natapos naman tayo dito kahapon. Then, yun nga, balikan nyo na lang kung gusto nyong panoodin ulit yung recording about dito sa sa Takore Soreare. Then now, no? Then, this time naman, ang topic natin is yung sa G, saka sa Pun. Although, alam ko, may idea na kayo about dito sa counters natin ng G, saka sa Pun. Although, yung iba hindi pa din siguro kabisado, no? Okay, saan ba natin ginagamit yung counter natin na G, saka sa Pun po? Saan natin ginagamit? Saan po? Hours and minutes. Yes, hours and minutes po, no? Okay. To express time, the counter suffix G, no? Okay, no? Yung counters natin na G, no? 4 hours and Pun, 4 minutes are used, no? The interrogative ng G, then ng Pun, like sabi ko nga po sa inyo, kunin lang natin yung counters niya, no? Or suffix natin para sa, sa time, then suffix natin para sa minutes, then dadagdagan lang natin ng nan, makakabuo na tayo ng interrogative para doon sa designated na counters po na ginagamit natin, no? Then, are commonly used to ask the time, no? Okay. Kunyari, madali lang naman to. Ima, nanji desu ka? Okay, nagtatanong lang kung anong oras ngayon. Then, sabi niya, Ima, kuji desu. Okay, umitable na yung, yung Ima kasi assist na naman yan no? Okay. Then, Ima, kuji, sangju, gopun desu. Okay, no? Then, yun, gumamit siya ng pundo, no? Okay, sangju, gopun desu. Okay. Then, yung pang-apat naman, yoji, goju, gopun mae desu. Okay, no? Ano ibig sabihin ng mae dito? Na-encounter natin to last time, di ba? Ano ibig sabihin ng mae? Ano ibig sabihin ng mae pag about sa time? I think si Sir Jose, alam ata ni Sir Jose ito. Si Sir Jose yung nagano kahapon eh. Ano yung mae natin? Pero wala siya ngayon eh. Ano pa ibig sabihin ng mae? Saan ginagamit yung mae natin? Saan po ginagamit yung mae? Before Yes sir. po, before no. Before nung time na yun. Kunyari, sinabi natin hachijima eh. Ibig sabihin nun, before 8, no? Before 8 yun, no? Doon ginagamit yung mae. Eh, yung kara po, yung kara, kailan natin ginagamit? Kunyari, sinabi natin hachiji kara. Paano natin ginagamit yung kara? Okay, kanina, no? Ibang klase yung nabuksan ko. Sabi ko, ba't wala pa ako estudyante? Ibang klase pala yung nabuksan ko. Pang umaga. Alas 8 hanggang alas 10 din. Okay, anong ibig sabihin ng kara po? Hindi po ba sinulat sa mga notes natin? Yung kara at made? Okay, sulat po natin yung kara at made po. Then yung mae, mae ang ibig sabihin is before, although alam ko na isulat nyo yan. Then yung kara and made din, pinasulat ko din sa inyo last time yan, no? Okay, yung kara at made, ang ibig sabihin ng kara is start. Then yung made naman natin is yung end naman or until.
Ganun na ibig sabihin, yung madi lang ang medyo ano eh, until kasi end ang ibig sabihin niya. Kaya pag sinabi nating hachiji kara, start 8, no? Then pag sinabi nating hachiji made, until 8. Ganon. Ganun lang po siya ng paggamit ng kara sa made, no? Sulat po natin para sa susunod po hindi na po natin babalikan, no? Titignan nyo na lang po sa notes nyo. Okay, proceed po tayo, no? Okay. Ito tinatanong, no? Kaigiwa, nanji, nampung kara desu ka? Okay, nakita natin dito may kara, no? Ano yung tanong nun? Ano daw oras daw mag-i-start, no? Kaigiwa yung meeting, no? Nanji, nampung kara desu ka? Okay, ano sabi niya? Kaigiwa, yojihang kara desu. Siyempre, ang reply mo doon is yung may kara pa din siya. Kasi tinatanong niya kung anong oras at ilang minuto magi-start yung meeting, no? Then, ang sagot niya dito, exactly din, no? Yojihang kara desu. Okay. Start daw ng 4:30 po, no? Ganun lang po siya, no? Dahil sa ano naman, sa goseng naman, sa kasagogo na tinatawag natin, no? Or sa English na sinasabi natin na PM or AM. Bali, ang mangyayari sa kanya, baligtad kumbaga. Yung PM and AM, paano ba natin siya ginagamit sa English? Di ba after siya ng number, no? Ngayon, sa Nihongo naman, ang paggamit ng AM and PM is mauuna muna yung AM and PM bago yung time. Kunyari, pag sinabi natin sa English, 8 p.m. Di ba nauna yung 8 kaysa sa PM? Pero sa Nihongo, yung PM, gogo ang ibig sabihin sa Nihongo, mauuna yung gogo bago yung, kunyari, gogo, hachiji. Ganon, gogo, hachiji desu. Ganon po siya baliktad, no? Okay. The words goseng and gogo, no, is placed before the time, no? Like I said po kanina, no, sinusulat siya bago yung time, kung anong time, no? Kumbaga baliktad siya sa English natin, no? Unlike their English meaning, AM and PM. Like sabi ko nga, baliktad siya, no? Okay. Showcase English, ano to, no? English po to ng, Nihongo po to ng morning assembly. Iba po yung kaigi na meeting, iba pa po yung chorei, no? Pag sinabi po natin chorei, sa umaga po to. Kumbaga sa Japanese kasi or sa Japan, meron laging morning assembly, at least 10 to 15 minutes nag-uusap kung ano yung trabaho ngayon, kung saan ka pwesto, mga ganon. Usually meron talaga yun sa Japan. Then, kasabay na nito yung ewan ko napapanood nyo yun, yung morning exercise sa Japan. Lahat yung ginagawa talaga. Okay. Party wa, gogo, rokuji desu. Okay, no? Yung party daw is ng gogo daw, no? Ng rokuji daw, no? Okay. Okay, yun yung use natin about sa time, no? And sa minutes. Then about sa PM and AM po, no? Although sabi ko sa inyo, madali na naman to, no? Kung re-reviewin nyo lang din. Okay. Balik ko, review na lang to, napag-aaralan na naman natin last time po to, no? Okay, eto hindi po natin napag-aaralan, no? Yung number 6 natin. Ano nga ba yung number 6 natin? Yung goro. Okay. Goro, ang ibig sabihin niya sa English is mga around po, no? Around. Kunyari, pag sinabi natin sa oras ng mga around 8 a.m., gano'n, doon ginagamit to, no? Kunyari, since tinanong sa'yo na, anong oras tayo aalis bukas? Around 8 a.m., gano'n. The particle goro, no? Sulat po natin yung goro natin. Ang meaning niyan sa time is around po, no? Okay. It is used to estimate or guess the time, no? Sulat po natin yan para hindi na po natin babalikan, no? Okay. It is usually translate English as around or about, no? The interrogative nanji can sometimes takes the nanji goro, okay, form. Okay, kunyari, gusto natin hindi to be exact talaga yung ibibigay na time sa atin. Then, nanji goro, no? Mga around. Siguro, sa Tagalog natin, mga anong oras, ganon. Then, sa Nihongo, anong oras? Ito is anong oras? Ito namang nanji goro naman, mga anong oras? Ganun po ang translation niya, no? Okay. Then, may certain rules tayo about dito sa paggamit natin ng goro dito, no? Okay. Pag ginamit natin goro, kunya sinabi nating hachiji goro, may certain rules dyan na hachiji kara, then hachiji kara goju yupun desu, no? Ganun yung mangyayari hanggang 59 siya. Bawal na siya lumampas siyempre ng 9 kasi hachiji mga around 8.
same lang din siya sa English, no? Gano'n lang din ang mangyayari. Kasi pag sinabi nating 9 na, ibang usapan yun. Hindi na siya mga around 8, no? Gano'n ang mangyayari. Okay. Basu no shupatsu wa nanji desu ka? Okay, anong oras daw yung alis ng ano, no? Ng bus, no? Basu no shupatsu wa, okay, inulit lang to, no? Basu no shupatsu wa, okay? Gogo sanji gogo desu. Okay, ano ibig sabihin niyan? Gogo daw, no? Nauna natin yung gogo, like unlike sa English nga po, ulitin ko na after nung time. Kumbaga dito ilalagay yung gogo, no? Okay, ano nangyari gogo? Sanji gogo desu. Okay, ulitin ko, start to. Pag sinabi natin sanji gogo desu, start 3 p.m. until 3:59 p.m. Ganun po siya, no? Okay. Tanaka-san no, okay, tochaku wa nanji gogo desu ka? Okay, anong oras daw yung tochaku ni ano, no? Ni Tanaka-san? Yung dating, no? Okay. Then ang sabi is Tanaka-san no tochaku wa, okay, inulit siya. Pero pwede lang umitable to, no? Okay. Then gosen kuji gogo desu. Okay, mga around 9 daw, no? Okay, ganun lang po ang paggamit natin ng gogo, no? Okay, sample po tayo. Go ahead po. Then kung may naguguluhan pa po, magsabi lang. Magsa-sample pa tayo. Start tayo kay Ma'am Angel, then kay Sir Joseph and kay Ma'am Sara, no? Madali lang naman yan, no? Mag-isip lang tayo ng time, then kahit yan, kahit diretso na, time na, tapos siguro, okay lang yun. Kahit wala mo ng sentence. Basta alam niyo yung meaning niya. Klase po ngayon. Nandito ba si Kimberly? Nandito pa ba si Kimberly? Hi, Sensei. Yun si Ma'am pala. Nagkamali ako, Ma'am, ng ano, ng inopen. Inopen na yung Skype. Nandito yung, eto, ayun o, na-call ko kanina. 8:03 ko na napatay. Sabi ko, ba't wala pa akong estudyante, 8:03 na. Inatay ko na. Gulat din siguro yung mga estudyante ko. Nagtawag si Sensei ng ano, 8:00 ng gabi. Okay, yung mga tinawag ko pa, go ahead po. Sample po tayo. Nuggets po ba yung topic? Pwede po magbigay po kayo ng another example po. Para Okay, ma- situational to natin to, Ma'am, no? Situational yung, thank you. Situational yung gamit kasi natin dito. Then, sa English talaga, kung titignan naman kasi natin yung English term, no? Magigets naman natin agad. Kasi ang meaning niya is around, then about, no? Kunyari, sinabi nga natin sa time, sinabi ko na, hachiji goro. Pag sinabi natin hachiji goro, around 8, no? Around 8 siya, no? Then, sa situational naman, no, I think doon kayo naguguluhan kung kailan gagamitin. Kahit saan pwede mong gamitin yan, basta about sa time, no? Isipin na lang natin, saan ba natin ginagamit yung about? Saan ba natin ginagamit yung ano, yung around, about sa time? Doon, lahat ng naiisip natin na pwede paggamitan nun or kung kailan natin siya gagamitin, pwede siya. Kunyari, sinabi ko, kailan ka magtatrabaho? Then, kunyari, kauwi lang ng Pinas, sinabi mo, kailan ka magtatrabaho? Mga around next year or around next month, parang ganun. Pwede yun. Ano ba yung next month? Is, Raigetsu, di ba? Pag sinabi natin yung Raigetsu garo. Ganun lang, mga around next month. Ganun. Ganun lang po ang paggamit siya. Same lang din po sa English. Wag po kayo malito dyan, no? Okay. Then, ano pa ba? Okay, sa interrogative tayo, gamitin natin yung dalawang topic natin kanina, no? Kunyari, sinabi natin, anong oras yung class natin ngayon? Paano natin tatanong sa Nihongo yun? Yung anong oras yung class natin?
Nihongo no benkyou wa nanji kara desu ka? Or pwede nating interrogative yun, gamitin natin yung interrogative ng mga anong oras. Like sabi ko nga sa'yo, ay sa inyo, yung nanji is anong oras. Then pag ginamit natin nanji garo, mga anong oras, around what time, gano'n. Parang gano'n ang English niya, no? Kaya pag sinabi natin yung jugyo wa, nihongo no benkyou wa, nanji kara desu ka? Or nanji goro desu ka? Pag tinanong natin yung nanji kara, anong oras magi-start yung class natin sa Nihongo. Then pag sinabi naman natin nanji goro naman, ang ginamit naman natin, anong oras or anong oras yung klase sa Nihongo. Ganun yung mangyayari yung nanji goro, no? Then, based na sa atin yan, okay lang na sumagot tayo dyan. Kunyari, sinabi mo yung nanji goro ang ginamit na tanong, around yun. Then, pwede mong ang i-reply doon is direct na din na yung pinaka-time na din talaga. Kunyari, hachiji hang des. Ibig sabihin nun, hang 8:30. Ganon. Then, pwede mong isagot na hachiji kara des. Ibig sabihin nun, start ang 8. Pero pag sinabi mong hachiji garo des, mga around 8. Pero kung ang tanong, kunyari kasi naman, paano kung nagkabali-baliktad naman yung tanong? Kung ang ginamit ko naman tanong is yung nanji kara desu ka? Okay, tinanong ko nanji kara desu ka? Pwede ko bang i-reply yung nanji garo? Okay lang, wala nang problema kasi ganyan din naman tayo eh. Kunyari sabihin mo, anong oras tayo alis? Then pag tinanong mo kung anong oras tayo alis, ang reply nun, anong re-reply natin? Mga alas 7. Di ba? Sinabi natin na exact talaga na, anong oras? Anong oras talaga yung tanong natin? Hindi ang tanong natin is mga around anong oras. Then ang reply ko doon is, mga around alas 8, ganon. Nakukuha po natin, Ma'am Sarah? Nakuha po? Yes po. Okay, Thank okay. you. Thank you. Ganun lang gamit yan, no? Same lang din sa English. Then vice versa, yung sa pag-henji or pag-reply, walang problema dyan, no? Depende sa susunod na speaker or sa sasagot ng tanong. Kung paano niya sasagutin yung tanong, kung sasagutin niya ba ng alanganin or around, or sasagutin niya ng exact time na may kara or made. Pwede din yung, kunyari, tinanong ko, Nihongo no benkyou wa nanji kara desu ka? Then, ang sabi ko din, Nihongo no benkyou wa 8 kara 10 made. Wala din problema doon kung sabihin kong nagmadi pa din ako. 8 hanggang 8 PM hanggang 10 PM. Pwede yun. Pwede ko isagutin yun kahit kakalang ang walang problema yun. Okay, go ahead po. Sino yung mga pinag-sample ko? Go ahead po. Okay, nag-guess naman po ba? Okay, no? Let's start na po sa susunod na siguro. Wala naman po kasi nasagutin na. Okay, next po tayo. Okay. Okay, next natin yung sa yobi natin, no? Yung suffix natin na yobi. Okay, saan nga ba ginagamit tong yobi natin? Okay. Okay, saan yung ginagamit yung yobi natin? Sa day, sa araw, yung day. Yung Okay, sa Sunday, day, no? Monday. Okay. Sino makapag-cite ng start Monday hanggang Sunday? Ako, sensei. Okay, go ahead, sir. Start po ng Monday. Okay. Getsuyobi, It's yobi. Okay. Kayobi, Kayobi. Suyubi, Okay. Mokoyobi, Okay. Kinyobi, Okay. Doyobi, Okay. Nichiyobi. Okay, Nichiyobi na. Okay. Thank you, sir. Okay. Okay, na, binigyan ni sir yung bawat natin, no?
bawat days natin no tawag or yobi po na suffix, no? Okay. Then it is used to tell the day of the week, no? The interrogative ng yobi, alam naman natin yan, kunin lang lagi natin yung counters, no? Or yung suffix ng counters natin, then add lang tayo ng nan para maging interrogative na siya. Like sabi ko po sa inyo, panglahatan na yan, no? Any counters, kunin lang natin yung suffix ng counters natin, then yun nga, then dagdag lang ng nan, interrogative na siya ng counters na yun, no? Okay. Is used to ask what day of the week it is, no? Ayan, kunyari, ito na, no? Okay. Go ahead, Sir JP, basahin nga po natin to. Alin po, Sensei? Ito po, start out na sa Kiowa. Yung what day is today? Yes po. San Kiowa? Yobi Yoku Yoki San Yoki Kasi yung binabasa mo, sir. sa ano what day is today? Nanyobi po yun, sir. Nanyobi San desu ka. Yobi Kiowa, nanyobi desu ka? Jowa yung Yobi desu ka. Kiowa po, Kiowa, hindi po Jowa. Kiowa. Kyowa Kiowa po. Kyowa yan nan Yobi desu ka. Okay. Ang sagot din po ay Kyowa Kanyobi desu. May kanyobi ka ba doon sa binanggit mo kanina, sir? Wala po. Ano yung Tuesday? Ang Tuesday po ay Kayobi. Oh, saan mo nakuha yung kanyobi, sir? Kayobi, sir. Wala pa lang N, sorry. Wala kayo, no? Okay, next natin. Kayobi nga po. Opo. Kayobi des. Ito po ay Asiku. Go po yan, sir. Go. Asiku. Kung nga po yun na sir. Asiku. Go. Gowa. Oshigoto wa? Ashigoto wa san Nan po yan, sir. Nalilito ko kayo lagi. Nan po to, sir. nan Question po nan yan. nga What pala po ito, yan, sorry. diba? What? Opo, what? Nanyobi des. Nasaan yung des mo doon, sir? Nanyobi ka. Yanyobi kara. Tama po ba? Tama ba, Sensei? Go ahead, sir. Go ahead. Yanyobi kara. Sanyobi. Saan ba ulit yun, sir? Ay, nan pala, nan. Sorry. Nalilito ako sa, Sanyobi. Nan po, sir. Nan po. Nanyobi. What? Nanyobi. Nanyobi. Ake. Ano ba yun? Teka lang po ha, sir. Nanyobi madedes ka. Okay, Yeah. no, makikita natin dito yung pattern naman, sir. Huwag po tayo malito kasi kunyari, ito, yung binasa natin kanina, Kyowa nanyobi desu ka? Then, tinatanong Kyowa. dito, yung nan plus yobi, kasi yung topic natin dito kanina, di ba? Nan plus yobi. Yung yobi natin para sa days, yung nan para sa what. Kaya pag ginamit natin yung nan yobi, nagtatanong yan kung anong day ng week yon. Then, proceed po tayo sa Kyowa nanyobi desu ka. Then, anong isasagot mo dyan? Yung day of the week then, no? Kyowa kayobi desu. Kaya kung sa ulado natin yung week, no? Yung days ng week, masasagot natin to. Okay. Then, oshigoto wa nanyobi kara nanyobi madedesu ka? Okay, tinatanong, no? Okay. Watashi no shigoto wa, okay, no? Or omitable na din naman to, no? Kasi siya naman yung tinatanong, no? Okay na hindi siya mag-watashi no shigoto wa dyan, no? Getsuyobi kara kinyobi madedesu. Ibig sabihin nung kara,
and made, sulat mo natin yung kara made kung hindi po natin nasusulat diyan, no. Ang meaning po ng kara is start. Starting time. Yes. Then yung made is Opo. until po, End no. of Sulat time. natin diyan. Opo. Until or end of time, no. Okay. Opo. Ano, the particle kara indicates the starting time or place, while the particle made indicates the limit of the time place, no. Okay, ganun lang siya. Huwag kayong malito. Parehas lang yun nung inaaral natin last time na nagtatanong ako, Kyowa, nanyo bides ka? Same lang yan. Kunyari, tinanong kita ngayon, sir, Kyowa, nanyo bides ka? Kyowa, nanyo bides ka? Ano sagot natin doon? Kyowa, nanyo bides ka? Anong sagot po natin doon? Sino nakakasagot? Simpleng Mate. tanong lang po yan. Ano po? Kyo wa mokoyubi desu. Yung Bad Kyowa, yan, yo. Kuyobides, no? Okay, ganun lang siya. Okay. Nihongo no Benkyo wa nanji kara nanji made desu ka? Ano yung sasagot natin doon? 8時から9時までです。 Yuji made desu. Okay. Nihongo no Benkyo wa nanyobi kara nanyobi made desu ka? Nihongo no Benkyo wa nanyobi kara nanyobi made desu ka? Getsuyobiから金曜日まで Des. Okay, huwag natin kakalimutan yung des. des. Okay. Okay, thank you. Okay, sundan nyo lang yung pattern po natin, no? Wag na po kayo munang mag-isip talaga ng may hirap. Kung ano yung itanong, yun na lang. Then tanungin nyo na lang ako, kunyari medyo naging curious kayo. Kasi pwede ba to sa ganitong situation na to gagamitin natin? Like yung mga tinuro ko sa inyo kanina, yung nanji, saka nanjigoro, or yung mga ganon situations. Kasi pwede bang isagot ko hindi specific na mga around lang or tinatanong niya oras. Yun, pwede yung mga ganun situation. Kasi sa English, kung isipin natin sa English, may mga ganun situation din. Siyempre, sa Nihongo, ganun situation din na gagamitin natin. Pwede hindi din tayo magsagot ng exact talaga kung hindi din tayo sure, no? Okay. Okay po ba yun? Yung topic natin dito sa lesson 3? May mga question po ba? Any question po? May mga naguguluhan po ba? Kahit lang po, magsabi lang po. May mga naguguluhan po ba? Okay na. Okay, wala naman sumagot na. I think okay na lahat na. Okay, proceed na tayo sa lesson 4, no? Okay, mag-reset po tayo ngayon, no? Okay, kay Ma'am Angel po tayo, then kay Ma'am Sarah, titignan ko po kung marunong na. Okay, maikli lang naman to. Si Suzuki-sang tayo sa si Jan-sang. Pwede ba yung kahapon din? Hindi yata to. Ito ba yun? Hindi. Okay. Go ahead po. Kayo po dalawa Sino po si magbasa. Suzuki at saka si John? Si Suzuki na lang si Ma'am Sarah, then si Jan-sang si Ma'am Angel. Okay po, sige. Suzuki, John, how old are you? Okay. John-san, nansai desu ka? Okay. Ah, Ma'am Angel po. ako po ba si, wait lang. Si Jan po ba? Bumabasa po. Yung reply, ma'am. Si Jan ka.
Sorry, Sensei. Hindi ko po kasi iba kasi gamit yung device. Ayan po, Maliit. kita na. Hindi ko rin po siya ma-zoom kasi. Ayan po, ma'am. Cellphone po ba kayo, ma'am? Try niyo po i-landscape, ma'am. Wait lang po. Hindi siya ma-zoom. I think pag Si naka-landscape Jan po ako, no? Yes po, si Jan po. Si Jan po. Hatachi desu. Sige, ulitin natin. Ulit, ma'am Sara. John-san, nansai desu ka? Hatachi desu. When is your birthday? Tanjobi wa nan desu ka? Itsu desu ka? Itsu desu ka po, ma'am. Tanjobi wa itsu desu. Ichisen. Sen kyuyaku. Nakalimutan ko. Ano Sen na nga po ang basa? kyuyaku. Ayun, sen pala. Yu- Ichisen. Sen, yuhyaku. Kuju. Kyuju. Kyuju, nen. Ju ni gatsu. Hatsukara desu. Ay, Hatsuka desu. Hatsuka desu. Okay. So desu ka? Okay, meron pa kasunod dyan, no? Ito pa. Si Joseph po naman si Ma'am, no? Si Ma'am Sara. Then si Yamada si Ma'am Angel. Go ahead kahit yung direct na sa Nihongo, ma'am. Ma'am Sara. Ito tayo sa Ohayo gozaimasu. Wait Go lang ahead po. po, Ma'am Sara. Okay. Wait. Si ano na po ako? Si Joseph. Joseph. Yes. Joseph. Ohio gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Ohio gozaimasu. Osoku natte sumimasen deshita. Ohayo gozaimasu. Osoku natte sumimasen deshita. Sumimasen deshita. Okay, isa pa po, ma'am. Ohayo. Sige, go ahead. Sorry. Ako sino po ba? Ako na po. Si Yamada na. Ohayo. Goshitan desu ka? Hindi ko mabasa. Nebo. Neho. Nebo. Bo po Ay, yan. nepo. Bo. Nopo. Nepo. Bo. B-O-U. Nebo. Bo po ba? Hindi. Yes po. Yes. Nebo. Bo. Yes. Tengteng po ba? Yes, may tengteng po. Nebo. Shimashita ka? Okay, ako po muna ulit, ha. Ohayo, doshtan desu ka? Nebo shimashita ka? Okay, ulit po natin, ma'am. Ma'am Angel. Ohayo. Doshtan desu ka? Doshtan desu ka? Nagtatanong din po yun, eh. Doshtan desu ka? Ohayo. Doshtan desu ka? Nebo shimashita ka? Okay, nebo shimashita ka? Nebo shimashita ka? Okay. Nebo shimashita ka? Okay, next natin. Go ahead po, ma'am. Sara. Domo. Sumimasen. Yobi. Be. Yobe. Yobe. Joichi ji made
benkyo kyo shimashita. Okay, reply ko ulit, no? Kasi anong nangyari sa case dito nung una natin, no? Ohayou gozaimasu, usuku natte sumimasen deshita. Ang nangyari kasi noon is na-late siya sa trabaho or saan man to, no? Then, Ohayou, nag-reply sa kanya, no? Or baka leader niya to. Doushitan desu ka? Neboshimashita ka? Okay, no? Ano daw nangyari sa kanya? Nag-aalala, no? What happened, no? Okay. Then, ano ba daw? Nag-oversleep. Nebo kasi is ano yan? Nag-oversleep po yan, no? Nebo. Then, ang naging reply dito, ba't domo? Domo kasi is yung thank you, no? Kasi nag-reply siya eh. Kasi pag gaganto, kunyari, boss natin, nag-ohayo tayo or good morning, tas late tayo, di ba? Minsan pa mainit ang ulo. Then dito, nagpasalamat siya kasi nag-reply, di ba? Domo, sumimasen. Then, pagkapasalamat niya, nag-sorry siya. Domo, sumimasen. Then, Yube, last night daw, no? Anong kaiba ng Yoru sa Yube? Then, ano pa ba yung isa? Kombang. Yung kombang is para lang din sa gabing yon. Then yung Yube naman is designated naman para dun sa last night. Then yung Yoru naman designated dyan kahit sa anong araw pwede. Yun po yung pagkakaiba, tatlo na gabi na yon. Yung isa this night, yung isa last night, yung isa naman night. Okay, ulitin ko, yung this night is konbang, yung last night is Yube, eto yung ginamit natin dito. Then yung Yoru naman is night naman yon. Okay. Kaya sige, yung ginamit ditong Yube, 11時まで benkyo shimashita. Ibig sabihin, last night until 11 p.m. daw kasi siya nag-study. Okay, go ahead po, Ma'am Hasara. Sorry for interruption. Okay. Balik ko po. Basahin. Doon na pa sa, sa kasunod na, sa kesa na. Joseph Ako po. na po, Ako, ate. diba? Ako po. Sino ba yun? Sino ba yun doon? Yamada na. Okay, si Yamada pala. Kesa, nanji ni okimashita ka? Okay. Kesa nanaji Chiji po yan. Special natin yan, no? Si Chiji po yan. ichiji Chichi. ichi Ichi. ichi S-H-I-J-I. S-H-I-J-I. Sorry. S-H-I-C-H-I. Chichi. T-H-I. Nichi. No. Tama. Chichi. Shichi. S-H-I-C-H-I. Sorry po. Yes, go ahead po. Kesa shichiji jogu go fun Go. Jugo. jugo fun ni okimashita. Okay, ulit po Okimashita. Ulit po natin. Kesa shichiji jogu fun ni okimashita. Okay, next. Kyotsukete. Okay, kyotsukete. Okay, kyotsukete. Pagka medyo mabilis na. Okay. Hai, wakarimashita. Okay, no. Last natin is hi. Wakarimashita. Okay, thank you, no. Practice po tayo sa no? Sa reading natin. Okay. Okay, ito yung mga mga specific na daanan na naman natin itong mga to. Ayan na, Nichi. Ayan. Okay. Ito sa birthday natin, no? Okay, ito sa birthday natin. Tanjobi omedetou gozaimasu. Okay, ito yung basically pang greeting sa birthday, no? Tanjobi kasi is para sa birthday yan, no? Tanjobi is birthday po, no? Kaya pag dinuksungan natin ng omedetou gozaimasu, ang omedetou kasi is greetings yan, no? Kung ano man na-achieve niya, no? Ayun, the proper way of answering this is saying domo arigatou gozaimasu, no? Yung nagpapasalamat. Then, pon the word omedetou gozaimasu lang, ayan, ginagamit yan pang-congratulate kahit alin, kahit saan. Ayan, nanalo ka sa CI or sa mga contest, ganyan. Then, kung saan man ka pwedeng i-congratulate. Kasi congratulate nga po meaning niya sa English, no? Kaya ang nangyayari doon, yung birthday, kino-congratulate mo siya sa birthday niya. Ganun lang po siya, no? Okay, no? Okay, eto naman, proceed naman tayo. Although mga nadaanan na natin to, madali na lang to, no? Okay, tatandaan natin tatlo to, no? Okay, yung sa year muna, isa-isahin na natin, no? Year, month, then
days, no? Ayun yung tatlong basically na sa mga days natin, no? Or sa, ay sorry. Yeah, ito yung tatlong basic na sa time natin or sa, yun nga po, sa mga time, no? Okay. The suffix nen, okay, ano ba ibig sabihin niya? Nung nakaraan, no? The topic na natin to. Para sa year po, no? It is used to tell the year, no? The interrogative nan-nen, okay, by adding nan lang yan, magiging interrogative na siya, no? It is used to ask what the year is, no? Kunyari, kotoshi wa nannen desu ka? Nannen desu ka? Kotoshi wa 2012 nen desu. Okay, kaya tanongin ko, kotoshi wa nannen desu ka? Kotoshi wa nannen desu ka? Ano po sagot natin doon? Kotoshi wa nannen desu ka? Kahit po kung sinong gusto mag-try. Kotoshi wa 2024 desu. Nisei ni Juyo ka desu? Remember natin, di ba? Ang suffix niya is nen. Kaya ang sagot natin doon, ma'am, nen din. Nen, sorry. Ang technique niyan, ma'am, babanggitin lang natin sa regular na ano, na counters, no? Then duduksungan lang natin ng nen sa dulo. Ganun lang siya, no? Kaya paano gagawin natin doon? Kotoshi wa 2024年です。No, hindi po yan. Yung basic lang po na reading natin. Tapos add lang tayo ng nen. Yung yoka po is para po sa days yan, di ba? Days of the month po yung yoka. Fourth day of the month yon, yoka, di ba? Okay, go ahead po. Nisen Seng. Niju. Yon Nendes. Okay, Niseng, Niju, Yonen des. Okay, no. Ganun lang siya, no? Okay, so sinabi ko naman, Rainen wa. Okay, Rainen wa. Nannen desu ka? Rainen wa, nannen desu ka? 2025年です。Niseng, Niju, Gonen des. Okay, ganun lang siya, no? Okay, proceed naman tayo sa, no, sa Gatsu naman, no? Okay. Sa Gatsu naman, same rules lang naman to. Dahil counters na lang pinag-uusapan natin, review na lang din to, no? The suffix Gatsu, no, is used to tell the month, no? Okay, kung isa yung year, then dito naman is sa month naman, no? The interrogative ng Gatsu is used to ask what the month is, no? Okay, no? Nagtatanong kung anong buwan, kumbaga, no? Okay. Kongetsu wa ng Gatsu desu ka? Okay, ito yung interrogative natin, no? Kongetsu wa 9月desu. Okay, no? September daw, no? Okay. Kongetsu wa ng gatsu desu ka? Kongetsu wa ng gatsu desu ka? Ano po sagot natin doon? Sir JP, kongetsu wa ng gatsu desu ka? Yung iba naman po sumagot. Kongetsu wa ng gatsu desu ka? Ju Ichi Gatsu desu. Okay, yun. Ganun lang, no? Juichi gatsu desu. Okay. Then, pag sinabi naman natin sakai getsu wa ng gatsu desu ka? Okay, sino sasagot? Sakai getsu wa ng gatsu desu ka? Sakai getsu wa ng gatsu desu ka? Hindi po magtatry. Go ahead po. Okay, no? Pag sinabi natin sa Raigetsu, next month siya. Then pag sinabi natin Raigetsu, next month, ganun yung mangyayari. Kunyari, next month, December, di ba?
Then sa Kaigetsu, January na. Tama o tama. Sa Kaigetsu, January na. Then pag sinabi naman natin Sengetsu, last month po yan. Then pag sinabi naman natin Sengetsu, last month. Na-encounter na po yan natin last time yung sa introduction po natin last week, no? Yung topic po na to. Okay po. Ay. Okay na, proceed tayo, no? Wala din ako po nag-recite. Okay. Okay, sa Nichi na po tayo, no? Okay, Nichi. Ang Nichi po natin, or the suffix Nichi, no? Alam naman natin to, na-encounter na natin, naituro na din natin to, no? Sa days of the month to, no? Okay, no? That is the date. Take note that that spelling varies on each date, no? Like sabi ko nga sa inyo, may 13 na special tayo. Bali yung 1 to 10 special natin, then 14 special din yan, then 19 special din, then 20 special din, then 29. Bali 14 pa lang special natin dyan sa 31 na days natin, no? Okay. Kabisaduhin na lang natin yan, no? Okay. Kyo wa nannichi desu ka? Okay, tinatanong ako anong araw daw ngayon. By adding nan lang yan, no? Same lang din po yan. Nannichi desu ka? Okay, anong araw daw ngayon? Kyo wa hatsuka desu. Okay, ito yung isang special, no? Yung 20th of the month, no? Okay, hatsuka desu. Okay, ganun lang po siya, no? Yung paggamit ito. Okay, proceed na tayo, no? Okay, this time naman, kung tatanungin ako, Sensei, paano naman pagka, magdodoble-doble tayo ng time? Ano po bang gagawin natin doon, Sensei? Sunod-sunod lang, kunyari, Getsuyobi, then after ng Getsuyobi, morning, dire-diretso lang po, isa-isang babanggitin. Then, hindi po gano'n, no? Ang mangyayari po noon, kaya po nabuo yung isang particle no na to. Okay, isulat po natin dyan sa mga particles natin, time 1, no, time 2. Sulat po natin sa particles natin. Time 1, no, time 2. Okay. Saan nga ba ginagamit to? Remember din natin yung rules natin about sa particle no nung nakaraan. Ano yung malaki? Time 1 ay yung noun 1 or noun 2? Dun sa rules natin nung nakaraan, yung noun 1 no, noun 2. Ano yung malaki doon? Sa dalawa? Or sino yung Noun 1. under dun sa dalawa? Si noun 1 no, yung pinakamalaki no. Under si noun 2, tama po ba? Tama Yes po? po. Okay, ngayon, same rules lang din dito. Ang pinakamalaking time is yung nauuna. Yung jumbang niya or yung arrangement niya is mauuna yung malaki, palit na time. So, ano yung palit na time? Kunyari, mauuna natin is, ano ba mas malaki? Month o week? Month, sir. Yes, okay. Then, after nung month, susunod yung week. Ano yung naisip nyo nakasunod ng week? Day po. Pwede. Okay, day ng week, no? Then, ano yung sa kasunod ng day ng week? Ano yung kasunod ng day ng week natin? May idea? Ano yung kasunod? Time ang pinag-uusapan natin dito, di ba? In general yan, kahit ano pwede, basta related sa time. Ano yung kasunod sa week sa days natin ng week? May idea? Days po ng week. After nun, ano yung pwede natin ilagay pa sa time? Kasi time related naman to lahat eh. Una, month, sunod, week, then sunod, days. Ano yung sunod na pwede natin ilagay sa days? Hours po. Meron pa isa. Meron pa isa. Mas malaki sa hours. Yung topic natin kanina. Year? No. Saan pinakauna yung year, ma'am? Kung ano, Okay. di ba? Pinakamalaki siya. Day po, day. No, yung day, yun nga po yung ano natin eh. Yung kasunod ng day, ano po yung kasunod ng day? Afternoon? Morning? Half day. Yan. Yan. Day? Morning sa afternoon. Morning sa afternoon, ma'am. Yan, yun yung ano, yung kulang. Then after nung morning sa afternoon, ano yung kasunod? Hours? Yes, hours na, no? Ganun yung ano niya, yung ano tawag dito? Yung jumbang niya or yung
niya. Then kung wala namang days ganyan, kumekta ka sa um, sa days din na sa AM, PM then time, walang problema doon. Basta makikita natin kung sino yung malaki, siya yung nauuna talaga. Kunyari, ginawa natin, sabihin ko, kailan tayo mag-start mag-aaral? Then sinabi ko, next month. Raigetsu no? Then, ano yung kasunod doon? Pwede okay, be specific na lang muna tayo. Raigetsu no? Then sa days naman, pwede din. Raigetsu no? Putsuka no? Gogo? Hachiji desu. Ganon, be specific lang. Jumbang natin, tuloy-tuloy lang, no? Okay. Then after nung month, then sa days naman yan, days of the month, no? Then after nung days of the month, dyan na yung sa afternoon morning natin. Then after nung afternoon morning, andyan naman yung pinaka-time naman natin. Kunyari, be specific to, no? Sa ano naman tayo, sa weeks naman tayo. Kunyari, sabihin natin, start next week ng Monday ng 8 a.m. Paano natin gagawin yon? Start next week. Okay, kayo mag-isa pa. Next week ng Monday, hapon ng 3:00. Okay, gawin nga natin yon. Kahit wala mo ng sentence, yun lang muna ang ilalagay natin. Next week, Monday, hapon ng 3:00. Hapon, 3:00, ganon. Ano sa Nihongo yun? Next week is Raishu. Yes, Raishu po. Raishu no. Raishu no. Monday is Itsuyobi. Tama ba? Monday? Yes, Monday go ahead, ba go yun? ahead. Yes, go ahead po. Itsuyobi. Tapos afternoon is Gogo. PM. Just Okay. PM. And then exact po ba yung yung Okay, kahit yung time lang. Okay na yun. Kahit yung time lang. 3 Sanji Then, des muna na sa dulo yun. des. Des na lang muna natin. Okay, yung isang kompleto, ma'am? Yung maayos? Raishu no Getsuyobi Gogo Sanji des. Kulang tayo, ma'am. Kulang po yun, ma'am. Kulang yun. Di nyo nasabi yung particles, ma'am. Tumigil na kayo doon sa unang no nyo. Like I said po, kada time yan, particle no tayo ng particle no. Ganun po yung mangyayari. Okay. Raishu no Getsuyobi no Gogo no Sanji des. Yung sa Gogo no, Sanji, okay lang hindi tayo mag-particle no doon. Kasi wala naman Okay. certain rules doon. Magka-pares talaga sila. Gogo, Sanji des. Ganun ang Gogo direct Sanji nun. des. Ulit nga po natin. Raishu no Getsuyobi no Gogo Sanji des. Okay, no. Yun sana. Okay. Thank you, ma'am. Thank you po. Okay, ganun lang po siya, no? Huwag muna natin pahirapan niya yung mga sarili natin. Isipin lang natin kung sino yung mas malaki na time, then jumbang siya, arrangement natin, no? Palit ng paliit. Ganun lang siya. Then kada time, kada isang time, particle no. Then pagka after nung isang ulit, time, particle no ulit. Okay, no? Ganun lang po siya, no? Okay, no? Okay, ito yung mga samples natin, no? Kyono Hiru. Okay, no? Ibig sabihin nun, yung Hiru is tanghali, no? Yung tanghali ngayon, no? This noon, no? Then, ito naman is ashita no bang. Okay. Tomorrow, evening naman. Kasi yung bang is evening po, no? Then yung ashita is tomorrow po, no? Kaya tomorrow, evening. Then kinono, asa. Okay. Pag sinabi natin asa, is morning po yan, no?
Okay, ano pong pagkakaiba ng asa sa kesa? Ano pong pagkakaiba ng asa sa kesa? Asa is morning, kesa is this morning. Yes, no, this morning, no? Okay, thank you, ma'am. Pinasulat ko po sa inyo, no? Okay. Then, proceed tayo. Okay. As days make up the whole week, no? The day should be expressed by the time 1, no? Okay. Ito madali. Ito, no? Akal din naman natin kanina to, eh. Okay. Konsyu, no? Getsuyobi desu. Okay. Ibig sabihin nun, this Monday, no? Nakita nyo, mas malaki si Shu, si week, kaysa kay Getsuyobi. Kaya nauna si Konsyu, no? Kaysa kay Getsuyobi na days of the week, no? Okay. Then, Raishu, no? Kayobi. Okay. Next Tuesday naman to, no? Mas malaki si Raishu kaysa sa days ng week po, no? Okay. Senshu. Senshu is last naman, last week, no? Senshu, no? Kinyobi. Okay. Last week ng Friday, no? Okay. Yes, last week ng Friday, no? Okay. Okay. Dito naman, situational naman tayo, no? Kaigiwa, ashita no asa desu. Okay. Yung meeting daw is tomorrow daw ng morning. Ashita. Bukas. Ashita is tomorrow, di ba? Then, ashita no asa desu. Okay. Next naman po natin, no? Tenisu no shiai wa. Hello. Tenisu no shiai wa. Raishu no Getsuyobi kara desu. Okay, anong meaning ng kara dito? Ano pong meaning ng kara? Start time. Start. Start, no? Okay, yun nga daw, yung tennis daw is yung, ano ba tawag dito? Yung shiai, yung laban daw ng tennis, or tournament daw sa tennis, no? Is Raishu no next week ng Monday, magi-start. Okay. Pwede din tong nang kumbaga sa Tagalog, next week ng Monday. Ito naman, next week ng Tuesday. Ganun lang siya, no? Ngayong week ng Monday. Pwede din pala yung pala yung sa Tagalog niya, no? Then ito, bukas ng umaga. Okay, ganun na lang para mag-gets natin, no? Okay. Pagdalwahan lang naman yon, medyo madali siyang i-translate, no? Okay. This time naman, no, topic natin is about sa time pa din, no? Okay. Okay, anong kaibahan niya sa mga nauna natin? Pag sinasabi nating repetition ang nangyayari, no? Or lagi mong ginagawa yung isang bagay, then ano yung mga situational na ganyan? Kunyari, tuwing Monday, every Monday, ganon, every morning. Pag meron tayong word na every, ang prefix po niya, no, is may. Ayan, no? May po ang gamit natin dyan. Kaya pag sinabi natin may asa, ibig sabihin nun, every morning. Pag sinabi natin may bang, every night. May nichi, every day. May shu, every week. Kahit ano pong time pwede nyung duksungan yan. Basta applicable ng every, no? Okay. Except for expressing time which takes place regularly like may asa, yung mga ganun. Okay. The particle no in between, no? Okay. Hindi na ginagamit yung particle no dito, no? Okay. Shorei wa may asa shichiji handes. Okay, no? Nakita nyo dito, dahil ang ginamit natin is may asa, no? Ito, no? Ito, ginamit natin may asa, di ba? Etong may asa na to, no? Is, pag ito yung ginamit natin, wag na tayo maglalagay ng particle no. Omitable na siya, no? Or pwede naman, nalito naman tayo na, since nalagyan ko pa din ng no may asa no, shichiji handes. Wala nang problema doon, no? Pero kung hanggat maaari, tanggalin na natin yung particle no. Okay. Then, Nihongo no kurasu wa maishu suyobi desu. Okay, nakita nyo, wala na din particle no siya doon, no? Every week ng Tuesday, no? Ay, Wednesday pala, sorry. Okay. Nakuha mo ba yung topic doon? Nagets po? Any question po sa mga naguguluhan? Go ahead lang. Go ahead lang po sa mga naguguluhan. Pwede pa po sample. Other Sa sample saang po. part po doon, ma'am? Kasi medyo madami tayong topic doon eh. Saang part doon, ma'am? Yung Sample. may po.
Okay, sa Opo. May. Ano yung time na naiisip natin na paulit-ulit tayo, ma'am? Yung every Every week? na yan, every week. Ano yung week? Yung suffix natin para sa week or yung counter sa week? Ano yung suffix natin do'n? O yung counters natin? 'Di ba po shoe? Gano'n lang, lalagay mo lang is my shoe. Ang ibig sabihin nun every week. Then kunyari, sa month naman, ang ibig sabihin nun sa month is suki naman yun, no? Maitsuki. Ibig sabihin nun every month. Then pag sinabi naman nating year, ano yung suffix natin para sa year? Yung dinuduksong natin, yung ano natin, yung time natin para sa year. Yung counters natin doon, ano po? 'Di ba yung Toshi? Pag dinuksan mo ng Mai, then Toshi, ibig sabihin ng Mai Toshi is every year naman. Ganun lang po yung ano, no, basta every, basta okay sa ano natin, may English version siya, I think kayang gawa ng paraan. Basta duduksungan mo lang ng Mai yung time, no? Okay. Kasi parang yun lang yung mga natatandaan ko eh. Kunyari, sa morning naman, paano natin gagawin sa morning? Ano yung morning? Asa. Okay. Ano iduduksong natin? May asa. Yun, may asa. Ang ibig sabihin na is? Every morning. Okay, no? Ganun lang siya. Ganun lang po kasimple. Then pag sinabi natin ano, sa gabi naman, ano yung gabi? Bang. Bang. Then, ang dudukso natin? May bang. Okay, may bang, no? Anong ibig sabihin na? Every night. Okay, no? Ganun lang siya kasimple, no? Okay na po, Ma'am Sarah. Nakuha natin yun. Yes Nakuha po. po. Thank Okay. you. Thank you. Si Sir JP po may tanong. Go ahead po. Wala pa sensor. Wala pa. Okay. Pero nakuha na, Sir JP? Opo. Sure? Opo. Okay. Medyo alangan yung sagot eh. Okay, no? Okay, eto naman, in general naman tayo na Itsu, no? Okay, Itsu, ano to, yung tanong natin sa in general ng interrogative sa time, no? Nagtatanong tayo, kailan? Kumbaga sa Tagalog to, kailan, no? Okay, interrogative natin, sulat natin yung interrogative natin na Itsu, no? Okay, dagdag natin yan sa interrogative natin, Itsu. Ibig sabihin nito sa English? Ano ibig When. sabihin? Okay, when, no? Yung itsu natin is when po ang ibig sabihin niya, no? Okay, the interrogative itsu is used to ask when an event or an action will take place, no? Okay, kung kailan mangyayari yung isang action, no? Okay, kunyari, sinabi dito, Tanjobi wa itsu desu ka? Okay, tinanong kung kailan yung birthday niya. Then, ano sabi niya? Okay, umitable na naman itong mga Tanjobi. Pwede natin hindi ulitin to, no? Then, ashita desu. Okay, bukas daw. Then, senshu no kinyobi deshita. Okay, nakapasto, no? Nakadeshita, no? Then, ichigatsu suitachi desu. Okay, no? O yan. Yan yung mga, yan yung mga henji lang dyan. Then, yun nga, sulat na lang natin to para pag tinanong ko ulit kayo kung ano yung interrogative natin sa when, is yun, may idadagdag kayo, no? Itsu. Babalikan nyo na lang. Lagyan nyo dyan sa interrogative natin, itsu, then, when po, no? Okay, no? I think wala naman kayong question doon. May time pa ba tayo? Okay, marami pa. Okay, dito, no? Kailangan nyo pong makinig po ng ayos dito sa topic po natin na to. Kasi etong topic natin, hanggang umabot kayo ng N1, gagamitin nyo to, no? Etong topic natin po ngayon. Kaya dapat po makinig tayong lahat, no? Ulitin po, makinig po tayong lahat dito. Kasi mahirap din po siya i-explain, no? Then, syempre, pag mahirap i-explain, mahirap din siya intindihin. Lalong-lalo na kung wala pa tayong idea about po dito, no? Makinig po tayong lahat, then magte-take down notes din po tayo later. Ang gawin lang po muna natin ngayon, or kung kaya nyo naman mag-take down notes, go ahead po. Pero kung hindi nyo po kayang mag-take down notes habang nakikinig, makinig na lang po tayo. Then, mamaya, papasulat ko na lang sa inyo yung mga madadaling way para tandaan natin itong topic natin ngayon. Okay, eto. Dadako na tayo sa topic ng ano natin, mga verb na, mag-uumpisa na tayo.
sa topic ng verb natin. Okay. Ngayon, sa Nihongo o pag-aaral ng Nihongo natin or then sa English, ang verb kasi sa English is walang groups, di ba? May groups ba tayo ng verb sa English? May groups ba po ba tayo ng verb sa English natin? Meron po ba? Wala, okay, no? Wala naman tayong groups ng verb sa English po natin po, di ba, no? Okay, by that po, no? Okay, sa Nihongo, meron po tayong tinatawag na groupings po ng verb. Okay, Sensei, ano po yung groupings ng verb na yan? Ilang group po yan? Ngayon, may 3 part tayo ng group. Group 1, Group 2, and Group 3. Then, ang pinakamahirap sa lahat is etong group 1 ang pinakamahirap i-explain, no? Then, Group 2 and Group 3, medyo madali na lang siya. Okay, makinig po tayo, no? Mag-start na po tayo. Ang una ko ituturo sa inyo is Group 1 po, na verb natin, no? Okay. Okay, anong meaning ng Group 1 natin? Okay, isa-isahin na lang muna natin, no? In the Japanese grammar, no? Okay. The verbs are grouped into 3. Like sabi ko nga po, sa Japanese grammar tayo is meron tayong 3 group ng verb. Group 1, Group 2, Group 3. Okay, ano-ano po ba yan? U verbs or Group 1, no? Huwag mo natin intindihin itong U verbs, no? Kasi hindi pa natin alam yung mga groups ng verbs, no? Group 1, the root verbs or Group 2, and the irregular verbs or Group 3. Okay. Each group follows different rules. Okay, like sabi ko nga po, bawat verbs natin is iba-ibang explanation ng mangyayari dyan, no? Okay, different rules during conjugations, no? So it is at most importance that anyone studying Japanese language master these groupings. Okay, no? Sinasabi ko nga sa inyo, dito sinabi na din, no? Although hindi ko nabasa talaga yan, no? Sinabi dito na lahat ng nag-aaral ng Nihongo ay dapat malaman to. Okay, may kwento ako sa inyo, no? Hindi naman sa pag-ano. Meron akong klase ngayon ng Nihongo po, ng N4, no? Nakakaiyak man or ang sakit mang isipin, no? Isa lang ang nakasagot sa kanila kung ano yung mga group ng verbs. Then halos hindi talaga nila alam kung ano yung ibig sabihin ng group ng verbs. Mantakin nyo, nakaabot sila lahat. I think nasa 10 or 11 yung student ko ng ng N4 ng weekends, no? Is isa lang ang nakasagot sa kanila, then yung isang yon hindi pa nila masagot o hindi pa makasagot ng ayos din. May konting idea lang siya na dapat, sinabi nga dito, no? Dapat ma-master kung sino man yung nag-aaral ng Nihongo. Then umabot sila ng N4, hindi nila natutunan. Wala silang notes, nababalkan. Napag-aralan nga pala namin yun. Wala, nakikinig lang siya sa sensei niya. Then, kung wala naman tayo talagang yung long time memory, makakalimutan talaga natin to, no? Then, process talaga. Kung nahihirapan tayo magkabisado, process yung gagamitin mo ng gagamitin para maalala mo. Or pauulit-ulitin mo para maalala mo. Okay, ulitin ko po. Isa siya sa pinaka-importante, sinasabi na ng libro, no? Na dapat ma-master natin. Okay. Ano-ano nga ba to? Okay. Unang-una, group 1. Mag-umpisa po tayo sa group 1. Okay po ba? Nakikinig po ba lahat? Nakikinig po? Yes po. Okay. Yung group 1 natin, para matandaan natin yung word, natatandaan natin lahat ng verb na nagtatapos sa I is group 1. Okay, Sensei, ano yung sinasabi mong I? Ano yung I na yun? Wala kaming idea about doon, Sensei. Then, meron tayong tinatawag na verb. Ano yung nasa huli ng verb? Ano yung nasa huli ng verb? Mas? Okay, mass, no? Yung nasa huli ng verb. May tinatawag tayong mass form ng verb, no? Okay, wait lang po. Mag-open po siguro ako para mag-gets nyo. I think yung iba dito hindi din nagkabisado ng verbs eh. Okay, wait lang po Mag-open ako ng verb para maintindihan nyo po. Hirap din po explain eh. Kaabot pa sa time natin. Oras na ba? Abot naman to. Kaya to. Nasaan ba? Nasaan na? Okay, nasaan yung mga verbs natin dito?
And 5 verbs, and 5 verbs, and 5 verbs. 121 na tayo. Beginner, pang ganun. Okay, ito, nasa baba pala, no? Okay, makita natin, visible po ba? Visible po ba? Opo. Okay, no? Makikita natin dito, ito yung mga verb natin sa gilid, no? Okay. Then, makikita natin dyan, akimas, arukimas, ikimas, okimas, kakimas. Di ba lahat may mas? Lahat ng verb may mas po yan. Yung po na basic isipin natin, lahat ng verb may mas form na tinatawag tayo. Yan yung parang pinaka-basic form ng verb natin. Okay po ba? Nakuha na yung yung mas na sinasabi namin kanina? Nakuha na Opo, po? Sensei. Okay, okay. Now, by that, by omitting yung mas, bali ang gagawin natin is i-omit natin yung mas. Then kung ano yung matitira niya, wait lang po, balik tayo. Okay, no, lakihan natin. Okay, no. Ano sabi doon? Ano sabi ulit? I-omit daw natin yung mas, no? By omitting mas. Okay. Etong kikimas, then pag inumit natin yung mas, anong matitira? Ay, sakimas pala, sorry. Yung sakimas, pag inumit natin yung mas ng sakimas, ano pong matitira na word? Saki. Okay. Yung sukimas, pag inumit natin yung mas, anong matitirang word? Suki. Okay, no. Yung nakimas, anong matitirang word pag inumit yung mas? Naki. Okay. Yung mga yan, ano yung sound ditong nasa last part nila? I. Ki, di ba? Anong sound dyan? I sounds, di ba? Hi, Sensei. Okay, no. By that, magkakaroon na tayo ng idea about sa group 1, no? Bakit? Bakit, Sensei? Doon pa lang nagkaroon na kami ng idea. Kasi sinasabi dito sa libro, no? Yung group 1 daw is sound I. Then, after getting the verb stem. Okay, may mga part tayo ng no? Ng verb natin. Okay, turo natin, no? Ito yung mas. Okay, wait lang po. Okay, ito yung mas. Ito yung verb stem. Kunyari, inumit natin yung mas. Ang matitira sa kanya, verb stem or root word na tinatawag natin, no? Okay, sulat po natin yan sa, sa notes natin, no? Sa grammar. Mas form. Then, pag inumit natin yung mas, root word na matitira. Kunyari, lagyan yung isa kayong verb, then lagyan yung copy. Ito yung part ng verb na to, then ito yung part. Ito yung part ng mas, ito yung verb stem or root word na tinatawag natin. Then, ano sabi dito sa libro? Anong sabi dito sa atin kanina, no? Ang sabi dito, after getting the verb stem. Okay, no? Ang nangyari, natira na lang yung verb stem, inumit natin yung mas. By omitting the mas, no? These verbs usually ends with either I, I, ri, bi, mi, ni, ki, gi, ti. Okay, isulat po natin lahat to. Sulat po natin etong mga I sounds na to. Sulat po natin. Magsabi po kayo pagtapos na. Okay, ang gawin nyo dyan, group 1, lagyan nyo verbs. Groupings of verbs. Lagyan nyo sa yung grammar nyo na page. Sa page po ng grammar natin to, Sa page natin ng grammar. Huwag po sa mga particles or interrogative. Sa grammar po na page natin na notebook, no? Lagay natin sa taas, verb groupings. Then, itong title ng una, group 1. Then, yung group 1, then isulat natin to. Ayan na, ito. After getting the verb stem by omitting mas, no? Okay. Kukunin natin yung verb stem.
Then kung ano yung matira, madedetermine na natin kung group 1, group 2, group 3 ba siya. Then pag nag-I sounds, group 1. Sulat po natin, ito lang naman no? Ito, sulat natin to. Then pagkasulat natin dito, ito, sulat natin isa-isa. Ichiri. Usually ito magkasama to, Ichiri. Then, Dimini. Then, Kigishi. Okay. Tatlo yan, tatlo sila. Ichiri, Dimini, Kigishi. Yan, tatlo yan. Bakit? Malalaman nyo din yan later, no? Ayan. Ichiri, Dimini, Kigishi. Okay. Nasulat pa po? Sensei, paulit nga po. Anong part doon, ma'am? Yung hindi nyo yung Sunod sa kung paano Ichiri. siya, Ichiri. Bali, ito ma'am, makakasama tong Ichiri, then Dimini, then Kigishi. Okay, sisi, ano pa yung sinasabi mo na yung mga yan? Okay. Dito yan, no? Ito yan yung kanina. Di ba? Ito, makikita naman natin dito eh. Kasama ba to? Itong mga to? Di ba yung key kasama doon, di ba? Tama ba? Hi, Sensei. Kataraki, di ba? Ayan. Kimas. Then, anong group pagka ganito daw? I sounds. Group 1. Okay, group 1. No? Kasi group 1 pala nang pinag-aaralan natin no? Okay. Then may mga iba-iba pa siyang no? May iba-iba siya pa siyang, hindi lang talaga key, ayan no? Ito, meron tayo dito. Ayan, meron tayong she, ito siya, no? Ito, meron tayong she, then meron tayo ditong gi, yan. Meron tayong ki, yung kanina nga, ayan, she. Marami yan, kung gusto natin mapag-aralan yung mga verb natin, no? Like sabi ko nga sa inyo, kahit 10 a day yan dapat pag-aralan natin para sa mga verb natin, no? Okay, madali lang naman. Omit nyo lang yung mas kung anong matitira, madedetermine mo na kung anong group ng verb siya. Ganun lang po siya ang pag-aaral dyan. Ano po ba? Tanong. Okay. Okay, ano yung ulit gagawin natin sa group 1 para ma-determine natin kung anong group siya? Or kung ano yung group 1? Ano yung sabi kong goals sa kanya? Ano gagawin natin? Ends with I. Okay, ano po na? Hindi, yung gagawin po muna natin doon, ma'am. Kasi bago Remove natin ang mas. Okay, remove yung mas, then Get the verb stem. get the verb stem, then Then, group 1 siya pag nag-end sa I. okay, no, nag-end sa I. I sounds tayo, ma'am. I sounds, no? I. Okay, I sound. Okay. Then yun, no, bali pinakalas na natin, na letter natin, or kung ano yung pinakalas natin, basta sa sound siya sa I, is, yun nga, group 1 siya, no? Okay. Nasulat po ba natin? Na-notes natin po yan? Sulat po natin yan. Kasi importante, baka makapunta po kayo ng N4, then tanong kayo ng teacher nyo, sino teacher nyo? Ba't hindi nyo alam yung groupings ng verb? Patay kayo, baka may sabi nyo ako. Kasi nakakaya talaga yun. Sensei Cyrus po. Naku, bahala kayo. Sabi ko sa di sila nag-aaral eh. Pinagsusulat ko yan. Pero nakakaya talaga. Napakawat talaga ako sa ulo sa mga estudyante ko ngayon. Kasi like sabi ko nga sa inyo, bago nag-i-start ang N4 ko talaga, pinag-recite ko yan ng mga conjugations, mga ganyan. Ito, yung mga groupings ng verb ko, yung mga natutunan nila ng N5. Kasi gagamitin talaga sa N4. Lalo itong mga verb na to, no? Kaya once na wala tayong ma-recite dyan, isa lang ibig sabihin yan, wala tayong natutunan sa N5. Then may mga estudyante din talaga ako hindi pa marunong magbasa ng hiragana katakana. Then anong gagawin? Pagka ganon, di ba?
Kung ako nasa gano'ng situation, hindi na lang ako tutuloy ng N4. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi mo na kasi talaga kaya makipagsabayan sa N4. Iba na yung level ng N4 talaga. Hindi na siya pwedeng yung parang pa-easy-easy lang. Bawat araw, bawat oras, once na nakalingat ka, mapag-iiwanan ka talaga. Kasi grammar na yung pinag-aaralan eh, hindi na halo-halo na ganito eh. Na time, ganon. Dire-diretsong grammar na pinag-aaralan po. Okay po ba yung sa group 1, nasulat na natin? Okay na po? Yung mga nalilito pa, baka meron dyan. Nalilito ko ano isusulat, baka meron po. Tatanong ko po sa inyo bukas yan. Nasulat na po ba natin? Okay na siguro, no? Okay. Nasa ba? Kaya pa ba? O kaya pa naman, kaya pa to. Mabilis naman yung group 2 sa group 3, no? Okay, next natin, no? Okay. Yung group 2 natin. Sisi, ano nga ba yung group 2? Paano natin gagawin yan, no? Okay, same din siya ng goals. Umit muna natin yung mass. Pinakamadali kasing way talaga to. Yung pag-umit ng mass, no? Umit natin yung mass, no? Then, tignan natin kung ano yung sound niya. Or kumbaga in general kasi talaga to eh. Para ma-determine natin kung group 1 or group 2 siya, i-umit muna natin yung mass. May mga ibang way na ginagawa siyang dictionary form muna, then doon nila i-determine. Pero para sa akin kasi kung beginner ka, hindi mo pa alam yung mga groupings ng verb, back to basic ka muna. I-umit mo muna yung mass, then determine mo kung ano yung sound niya sa huli. Then, pag na-determine mo kung I sound siya, group 1. Kung S sounds naman siya, group 2. Di ba ganun lang kadali? Then, yun nga. Ang group 2 natin is S sounds naman, no? Okay. Group 2 of proverbs no, ends with the sound E. After getting the verb stem, okay, no? Yung pag kinuha mo na yung verb stem by omitting mass. Same rules naman siya. Omit mo yung mass, kunin mo yung verb stem, then determine mo kung anong sound siya sa huli. Okay, these verbs usually ends with E sounds, no? Okay, ano nga ba yan? Te, re, be, me, ne, ke. Okay, meron pala dito kanina, no? Etong araymas, tachimas. Okay, sa mga I sounds naman to, no? Then, kairimas, no? To go home. Asobimas, to scroll or to play, no? Then, yomimas, shinimas, ikimas, oyogimas, then hanashimas. Okay, ito yung mga grupo natin, no? Okay, sa group 2 naman, sensei. Okay. Yung sa group 2 naman, medyo madali lang din naman kasi talaga yan. Ito yung pinakamadali, group 1. Group 2 kasi group 2 pa lang pinakamadali kaysa sa group 1. Bakit, sensei? Kasi pag umit mo ng mass is, diretso sounds na siya. Mas madaling tignan, no? Kunyari, ito, ang una natin, oshemas. Umit natin muna yung mass, natira oshe, sound siya, di ba? Then ito, tatemas naman, sutemas naman, to throw, no? Umit natin yung mass, natira sute. Then yogorimas naman, umit natin yung mass, natira yung yogore. Then yung tabemas naman, umit natin yung mass, natira yung tabe, sounds pa din yan. Shimemas, kasanemas, okay? Then tasukemas, nagemas, isemas. Okay, by that na ma-determine naman natin sa sounds eh, no? Okay, no? Pero, may pero tayo dito. Kasi madali lang naman yung group 2, di ba sabi mo? Pero may kabisaduhin tayo sa group 2. Meron tayong tinatawag, I think 15 special to. Ba't siya tinawag na special? Ano nakikita niyo dito? Sa group 2 na to. Group 2 to itong pinapakita ko sa screen, itong nilagyan ko ng box. Ba't siya tinawag na 15 special ng group 2? Hello? Ba't siya tinawag na 15 special ng group 2? To avoid making mistake. Lahat po naka-E sound ang huli. I sounds, di ba? No? Ng verb. I sounds. Then sabi mo, sensei, kanina, pag I sounds, group 1, di ba? Tama ba? Sabi ko kanina. Yeah, hi, sensei. Yeah. Then, ang nangyari ngayon, ewan ko ba kung ang gugulo ng mga Hapon, but etong mga I sounds na to, ginawang group 2. Kaya ano gagawin namin dyan? Sensei, wala, kabisaduhin lang talaga. Kabisaduhin natin tong 15 na special na to. Kalauna naman yung mga kabisado natin once na ginagamit natin. Gano'n, no? Okay. Kaya kabisaduhin natin. Nakuha na natin group 2. Paano gagawin natin sa group 2?
Paano ang gagawin po sa group 2? Anong gagawin din natin sa group 2? Or anong gagawin natin? E. E, sir, E. Okay. Ano, yung process tayo, sir. Hindi pwedeng ila agad tayo. Process muna, sir. I-move yung mass. I-omit, sir. I-omit. I-omit, yung i-omit mass. yung mass. Tatanggalin. Okay. Then, Yung E ang ilalagay. okay. Anong i-an lalagay, sir? Anong i-an lalagay? Ititira pala, ititira. Hindi. Ano yun? Ang tawag doon sa natira, sir, verb stem ang tawag doon. Verb stem. Yes, verb stem yung natira. Kasi verb, di ba? Then, tinanggal mo yung mas ng verb. Ano natira? Verb stem. Ayun, verb stem ang tawag dun, sir. Then, pag natira yung verb stem, anong gagawin? Yung group 2. Direct na ba agad? Ano mo, sir? Hindi ba direct agad din sa sensei? Okay, ako magana, sir, ha? Sige po. Sulat natin, sir, pagka ganyan. Una, process natin, omit Okay. mass. Sulit natin, omit mass. Commit mass. Okay. Okay po. Then, get the verb stem. Kunin yung verb stem. Stem. Okay po. Then, pagkakuha ng verb stem, determine or tignan kung ano yung sound nung huli sa verb stem. Stem. Kung I sounds ba siya or S sounds. Then, pag E sounds, group 2. Pag I sounds, group 1. E sound. E sound. Okay, so, okay po. Okay, no? Okay, ano yung ulit yung process natin sa group 2? Ulitin nga natin, sir. Commit mass. Omit mass, tanggalin yung mass. Get verb Omit. stem. Get verb stem. Then determine the sounds of the stem. If Determine E the sound, sounds of the last part of verb stem. Determine the the sound of the last part of the verb the stem. last part Of the verb stem. of the verb stem. Okay. Then, pag E sounds, group 2. Pag E sound, group 2. Pag I Pag sound, I sounds, group 1. group 1. Okay. Nakuha po ba natin lahat yun? Opo. Nakuha po? Opo. Okay. Meron na tayong group 1, meron tayong group 2. Paano naman yung 15, sir? Anong gagawin natin doon? Like sabi ko nga, may 15 special tayo. Wala tayong magagawa doon kundi kapisaduhin talaga. Kakabisaduhin. Oo, ayan. 15 yan, no? Ayan. Okay, group 3 naman tayo. Okay. Ito yung mga tinatawag nating irregular verbs, no? Pangatlo na tayo, last part na to ng group ng verb natin, tatlo lang naman to, no? Okay. Noun. Okay, noun. Ano nga ba yung noun? Noun ba? Pwede bang maging action yung noun? Pwede bang maging action yung noun? Ano bang meaning ng noun? Ano pong meaning ng noun sa English? Ano pong meaning ng noun natin sa English? Name of a person, Name of a person, sir. place, things, or mga ganyan, no? Okay. Then yung verb natin, anong meaning? Action word, di ba? Action siya. From the word of na ganyan, no? Makita natin, magkasalungat talaga sila ng meaning. Kasi isa pangalan yung isa action. Ganun ang mangyayari, no? So, paano naman kung anong gustong gawin ko is yung verb, gagawin nating action? Ano sensation sa akin pagka ganon? Pwede ba yon? Pwede yon. Ito yung group 3 na tinatawag natin. Hindi ko muna babasahin yung rules para mas ma-explain ko ng ayos, no? Okay. Ngayon, ang gagawin natin dyan sa group 3, yan yung mga tinatawag na irregular verbs natin, no? Okay, ano nga ba yung irregular verbs? Yan yung mga hindi naman talaga siya verb, pero ginawa nating verb. Pero may certain rules dyan. Ano lang ang pwede natin gamitin dyan? Yung noun. Ano ba yung mga noun natin, sensei? Benkyo. Ano po meaning ng benkyo? Study. Okay, study. Action ba siya?
Hindi. Okay, noun, no, di ba? Noun siya. Ngayon, kung gusto natin gawin yung study or benkyo na action, lalagyan lang natin siya ng shimas. Doon tayo papasok sa group 3 na topic natin ngayon. Like ano pa ba yan? Benkyo shimas. Kaya basketball. Basketball shimas. Ayan, basketball is hindi pa action yan eh. Noun lang yan, ano lang yan, pangalan lang ng sports yan. Basketo shimas is to play basketball. Ganun na, by adding shimas or o shimas, no? Okay, proceed tayo sa meaning para mas magets natin, no? Okay. Okay, group 3, okay. Irregular verbs, so ang tawag sa kanya. Sulat natin group 3, then ang tawag sa kanya is irregular verbs, no? Are actually nouns, no? Noun talagang pinagalingan nito. Turn into verb by fixing the verb shimas or adding verb shimas after it, no? With the exception of kimas, okay, special siya. Kumbaga yung group 2, may special tayo na 15. Then etong namang group 3 natin, may special tayo na isa, kimas yung to come, no? Which is actually ends with I, no? Sound. Okay, yung kimas kasi I yan, no? Di ba? Group 3 po siya, no? But is categorized as group 3 verb, no? Ewan ko ba, ba't sinama pa yan? Kaya isa-isa sinama pa sa group 3, no? Okay. The particle O is sometimes affixed after the noun, no? But not necessary, especially if direct object is already mentioned, no? Pwede nang i-omit yung O. Yan mga O natin dito, no? Okay, kunyari, ito, may mga konti idea naman tayo about dito, eh. Okay, yung mga noun natin. Okay, ano nga ba yung mga sensei? Kunyari, sinabi natin benkyo. Okay, may benkyo pala tayo dito, no? Ano ba yung benkyo? Benkyo is study. Then, pag ginawa natin verb yan, or gusto natin gawin ng action, pwedeng benkyo o shimas. Then, pwede din naman omittable yung o. Benkyo, shimas. Ganun yung mangyayari. Then, shigoto. Ano yung shigoto? Ano po yung shigoto? Work. Yon. Then, pag ginawa nating trabaho or to work, trabaho, adding shimas. To work na yan. Action ang mangyayari. Then, kaigi is meeting po. By adding shimas, to make a meeting or to hold a meeting na. Then, ryori naman is ano to, yung meal, parang ganon. Pag sinabi natin yung ryori shimas, is to cook na. Magagawa ka na ng ulam, kumbaga kung anong gusto mong gawin, no? Then, ito, basketball, noun din yan kasi name of ano yan eh, sports eh, di ba? Then by adding shimas, nag-play ka na ng basketball. Then kimas, ito yung sinasabi ko sa inyo special, although I sound siya. Okay, remember nyo, ano bang meaning ng shimas kasi, sensei? Ano pong meaning ng shimas? Any idea po? Do or play. Okay, to do po. To do yan, to do. Isa lang po meaning yan, to do lang po, no? Then, kaya lang naging to play dito, basketo kasi is ano yan, sports, di ba? By adding shimas, to play basketball na. Ganun yung nangyari. Pero eto, yung single lang, shimas and yarimas, meron pa tayo isang yarimas, no? Pero dito muna tayo sa shimas. Ang meaning ng shimas po is to do po yan. Kaya once na dinuksong mo sa noun, ginagawa mo yung noun. Basically, ganun lang talaga ang meaning yan. Okay, ano yung lalagay natin keyword dito sa group 3 natin? Ano bang magandang keyword dito? Okay, lagay natin is yung irregular verbs. Then, sulat natin dyan, noun, turn into verb. By adding shimas. Okay, sulat natin. Nouns. Ito, sulat po natin ha, para group 3 po ha. Sulat muna tayo ng group 3. Sa pinakababa na topic na natin ngayon. Then, sulat natin noun, turn into verb. Sulat natin noun, turn into verb. Noun, turn into verb. Then, add shimas or oshimas. Kuha po yun. Nakuha yan, Sir JP? Yes, sensei. Ano sinulat Noted natin, po. sir? Ano sinulat natin dyan? Group 3 po, noun turn into verb by adding oshimas. Okay, no. By oshimas, no? Ang tawag sa kanya is irregular verb po yan. Irregular verb. Irregular verb. Yes, tawag sa kanya, no? Okay, thank you. Okay, any question po about sa tatlong topic na yan?
Sa mga naging topic natin yan, any question po? Pag tinang po kayo ng sensei nyo sa N4 masama yan ako sensei nyo sa N4 din. Okay, no? Meron na kayong notes na ipapakita or notes na babalikan po, no? Yun. Then, sinasabi ko po sa inyo, hindi lang ngayon yung magagamit etong mga ano natin, no? Group ng verbs natin. Hanggang makaabot kayo ng N1, hanggat nag-aaral kayo ng Nihongo, gagamitin nyo tong groupings ng verb. Isa ang verb sa pinaka-importante sa pag-aaral ng Nihongo po. Kaya hanggat maaari, mag-aaral na po tayo or magkabisado tayo ng mga verbs po natin, no? Marami dyan yung mga basic ng mga verbs natin, yung mga ginagawa natin sa pang-araw-araw. Marami po yan, no? Any question po? Go ahead lang. Go ahead po. Hindi na po kasi kaya yung susunod na topic. Any question po? Meron po ba? Meron po. Sa mga assignments po natin, magpasa po kung may mga nagagawa. Then kung wala naman, okay lang din naman po. Wala naman pong problema. Yung ano natin sa kanji natin, no? Sensei, may question lang po. Yes po, ma'am. Yung, di ba po kasi sa may binibigay na parang notes na sa files, yung parang lesson 1, lesson 2. Yes po. Tapos po yung sa inyo po ngayon, parang mas may mga nadagdag siya. Mas okay po ba na doon kami mag-rely sa mga sinend nyo na file? Yun, parang yung katulad po na yung mga ginagamit nyo na mga Yung mga sample, ganon? Opo, yung lessons, I mean. Okay, yung Kasi po yung lessons. ginagamit ko, yung yung sinend po na parang yung Minano Nihongo. ganyan. Oo. Opo. Nahihilo po ako kasi iba. Okay. Iba yung... Para sa akin, ma'am, kung tutuloy ka ng N4, no? Kasi ang ginagamit ng ibang sensei is yung Minano isa po Nihongo yung... talaga. Opo, yun. Then, ang goals kasi namin dyan sa Shinjuku is pwede kang maglabas ng ibang notes, pwede kang gumamit ng ibang notes. Pero in general, is kung wala ka talagang ibang notes na ipapakita, is yung Minano Nihongo ang pinapagamit sa amin. Then, ewan ko, nakikita mo naman, di ba, nakikita mo yung Minano Nihongo. Like, eto, kung nakita mo na yung part ng yung sa groupings ng verb, konting-konti lang talaga explanation dyan. Opo, parang kaya... Di ba? Kaya po nalilito din ako na, asan na ba? Oo. Kasi ang bibigay sa inyo ng title, di ba? Di ba? Opo, Bibigay lang yung title, doon may maliit na sample. Ganun lang sa Minano Nihongo, kaya mahirap intindihin yan. Then, ang sa akin naman, ma'am, like sabi ko nung nakaraan, di ba? Ang N5, N4, N-sang, kung maabot ka mo ng N2, kung pinag-uusapan natin N5, kung bumili ka ng libro na iba't ibang klase ng N5, ang lahat ng laman niya is tungkol lang sa N5. Kung may sumama na N4 na topic dyan, swerte ka na pag-akalan mo na agad ng advance yung N4. Ganun yung mangyayari sa kanya, ma'am. Kaya kahit magkalabo-labo lahat dyan, parang depende na lang sa publisher kung ano yung inuna niya na topic. Ganun yung mangyayari. Then, yun yung isang pagkakaiba nila, yung labo-labo na. Kunyari, itong isa na una itong tinalakay sa libro niya, yung isa naman sa bandang huli na. Then, ano pa ba? Yung mga sample, ganyan. Ito, isa konti lang magbigay ng sample, konti lang magbigay ng meaning, kaya hindi umagets ng ayos. Ganun lang yung mga difference nila. Hindi siya complete detail. Parang walang mga interrog. Hindi siya gaanong Alam wala niyo yung mga bakit, ma'am? interrogatives. Yung Minano Nihongo kasi, ginawa yan para sa mabibilis mag-aral. Yung parang yung mabilisan na, hindi sa literal na mabilis mag-aral, yung pas-pas mag-aral. Parang summary yung po konti siya. lang yung time. Yes, yun. Konti lang yung time. Kunyari, sinabi, pag-aralan nyo itong N5 ng isang buwan, yan lang yung papakita. Ito, binasa mo ganyan, pinakita. Ganon yung way dyan. Unlike dito na talaga kumakain ng oras talaga. Kasi ang daming explanation eh. Ganun yung nangyayari. Pero ulit, nasa sa inyo kung tignan nyo yung Minano Nihongo or kung ano yung gusto nyo kunin natin na or reviewin natin. Walang problema sa akin kung Minano Nihongo. May explain ko din naman ng ayos yun doon. Opo, pero mas okay po yung ang kunin na lang namin na notes yung talagang pinakikita niyo po, no? Okay, no. Sa akin din, saka mas komportable ko dito, mas madali kasi yung matututunan pagka marami explanation na nakalagay eh. Ganon. Opo. Anong lesson na po ba tayo next? Ay, bukas. Bali ngayon, yung pinag-aaralan natin, lesson 4 na yan, ma'am. Tapos na po ba tayo sa lesson 4?
Ano pa po, tuloy-tuloy pa po yan. Bali nasa ano na tayo, Meron pa 7 po sa na. lesson 4, no? Okay. Eto na yun, Mm. yung mas naman, yung yung kumbaga sa English present, present negative, past and past negative natin na mass form. Nag-uumpisa na tayo sa verb, pahirap na yung topic natin. Kaya nga sabi ko po sa inyo, once na packet ng packet, pag napag-iwanan nyo yung mga hiragana, katakana, yung mga dating kabisaduhin, mga numbers, sasakit ang ulo nyo yan. Tingnan nyo, Oo nga ilang po, yan tayo nga. na lang, no? Yes Yan po, nga rin ma'am. po yung reason ko ba't nagpa-rebatch ako kasi hindi ko siya nasundan. Kasi po Yes po. nagkaroon ako ng reason na ano. Kaya po ngayon, medyo nag-a-advance ako sa notes. Pero Yun- pag yun nalilito talaga. po ako kung nasan na, ganyan. Kasi tingnan nyo, like sabi ko nga sa inyo, di ba? Kung aasahan nyo lang itong pag-aaral natin dito, walang mangyayari sa inyo. Kung yung Kaya 2 nga. oras na pag-aaral. Kasi ito tinuturo ko, grammar eh. Paano yung mga ano natin, yung mga vocabularies natin, mga verb natin. Hindi ko naman may papasok sa ulo niya. Walang magsabi ako na magsabi dito ng verb araw-araw, di ba? Kakain ng oras. Kasi yung ganong ano kasi, yung mga verb kasi, mga ganyan, mga grammar, ay yung grammar, eto, pag-aaralan natin. Pero yung verb, vocabularies, ganyan, kabisaduhin kasi natin sa sarili natin yan eh. Kaya tayo na lang talaga makakatulong sa sarili natin. Kunyari, after nung time ng pag-aaral natin, then sa umaga, kung meron tayong time, nasa jeep tayo, mag-print tayo kung ayaw yung manakawan ng cellphone, mag-print tayo ng mga handouts natin ng mga verbs, ganon. Kabisaduhin natin. Yung mga nouns, yung kanji na sinasabi ko, pinaka-basic way na nga yung kanji na pinapakita ko eh. Kabisaduhin natin yung i-print na lang natin kahit hindi nyo na isulat yun. Yun, sabi ko kasi inyo, kayo na lang talaga makakatulong sa sarili nyo. Then ako naman, ina-explain ko din naman talaga ng ayos. Like kung hindi nyo naiintindihan, magsabi lang din naman po kayo, no? Okay, yun lang naman sa akin. Ay, Opo. itanong ko po. Thank you, Ma'am Angel. Thank you po, no? Yes po. Gampate po, Thank no? you po, Sensei. Tingin mo pa may question pa? Go ahead lang. Wala na po ba? Okay, kung may question kayo, PM nyo na lang po ako, no? Otsukare sama desu minasan, no? Thank you. Medyo late na din po kasi. Sensei, Yes po. お疲れ様でし Yes. た。Yes. Hi, otsukare. Hi.